Actually, naniniwala ako may katotohanan yung iba doon. Ooh! Pwede ba yan? Ha? Kasi nga, may pagbabasehan din ako dito po sa mga unang affidavit pa nung starring dito. Pero, naniniwala ako. Pero hindi pa ako kumbinsido. You know what I'm saying? Ganda. Tama. Right? Oo. Okay. Sinabi ko nung nakaraang araw mga kadunatics na hindi ko nagagamitin yung programa ni Ted Filon as one of my sources kasi sobrang bias niya patungkol sa impeachment case ni Inday Sara Duterte mga kadunatics. But, for some reason, naklik ko yung video ngayon at may maganda siya na ewan ko kung maganda ba talaga. Napaka-interesting na take patungkol sa nangyari kahapon na hearing. Sabi niya dito mga kadunatics na hindi ko sinasabi na mali yung mga pinagsasabi nila. Wow, so what do you really mean? Nako mga kadunatics, bago natin panoorin, okay? Maiksi lang yung episode niya mga kadunatics. Basahin lang muna natin ito. Alright? US visa ni Romualdez kinansela na ng Amerika. Well, eto mga kadunatics, ay totoo talaga to. Kinansela na. For so many times, nag-ask siya sa Sandigang Bayan na pwede ba akong sa ombudsman na pwede ba akong makalabas ng Pilipinas? But today mga kadunatics he was denied many times, alright? But today, nakansela na tuluyan yung visa niya. Na kung saan ka pupunta? Naalala nyo noon mga kadunatics, parang Panginoon siya ng mga congressmen. Grabe. High-powered talaga mga kadunatics. Naalala ko nung nagsalita siya sa openings impeachment ni Inday Sara Duterte, ay talagang parang si Kim Jong-un talaga yung datingan niya mga kadunatics. Diba, parang buntol yung dating. Wala namang binigay na rason kung bakit nakansela yung visa mga kadunatics. But for me, isa lang reason ito, dahil sa pagnanakaw niya. Eto, panoorin lang natin itong si Ted Filon. Kasi yung take niya dito mga kadunatics is interesting. I'm not saying I am agreeing with him, but interesting. Eto, panoorin na natin. Dahan-dahanin po ang ating paniniwala. Hindi ko sinasabi na kasinungalingan lahat yon. Hindi po. Ako. Okay, wait lang a minute mga kadunatics. Dito nagpahayag din siya ng disappointment. Kasi nung nakaraang mga araw, grabe ka bias yung statement niya patungkol sa impeachment case, patungkol kay Inday Sara Duterte. At bidatikos to siya mga kadunatics. Nagbabasa pa sila ng comment. Alam nila kung anong nangyari mga kadunatics, kung gaano kagalit yung mga tao sa kanila. Kaya dito, sinabi niya sa episode na to, yung frustration niya. Okay? Ito. So, kumbaga po, sa panahong ito ang hirap ngayon. Saan papasok ang mainstream? Di ba? Ito ang papel ng mainstream. Para lang sa ganun, ilatag mo lahat ng impormasyon para yung tao magkaroon din ng matalinong kaisipan at siya mismo makapagsabi kung ano ang kanya pong pananaw at pagtanggap sa mga impormasyon na ito. Yung vacuum kasi ang pinagsasamantalahan ng mga fake news peddlers. Yung vacuum, may vacuum yan. Kumbaga may space. May space, no? At yung space na yun, dun sila papasok. Hindi lang pinagsasamantalahan, pinagkakakitaan din ng iba. Okay, you know what I'm saying? The way you say Sige, it. opo. What do you mean? What do you mean? Paano yan, Ted Filon? Na ang information ngayon sa kabila, puro fake news. Kahit yung mainstream media, puro fake news. Hindi katotohanan, pero yung mga nangyayari na totoo talaga mga kadunatics sa patungkol sa mga Duterte, hindi binabalita. Paano namin malalaman? Paano malalaman ng iba yung hindi masyadong nasa social media? For example, itong flood control hearing mga kadunatics, maleta na perang nawala. Huwag mong sabihin na tama yung sa kabila na pilit nilang pinagtakpan itong hearing na to. Kahit anong ginagawa nila. Tapos yung sa atin, gusto natin malaman yung katotohanan. Now, nabanggit doon na si Loren Legarda daw at si Villar nakatanggap din daw ng maleta. Then, so be it mga kadunatics. Kung nakatanggap sila, then dapat silang managot. Yan lang naman ang sa atin mga kadunatics. Kahit sino, basta nakatanggap, managot. Pero yung sa kabila mga kadunatics ay puro malilinis doon para sa kanila. Napakalinis. Walang korupsyon. Walang korupsyon. Anyway, let's go on. Sabi mo, dito papasok ang mainstream media. Opo. At ang mainstream media po,
hindi ibig sabihin na pro-impeachment o para po sa Dito na. accountability o mainstream media po. Kasi dalawa yan eh. Straight news reporting Yeah. and mainstream po naman na news commentary. Oho, Ang katulad ating po natin. programa, news commentary. Komentaryo po ito. Alright. May Oo. mga pagkakataon po na Ito na yun mga kadonatics ha. Naglabas siya ng saloobin sa pangbaba sa kanila. babakbakan mo ang administrasyon Mm-hmm. sa kapalpakan, incompetence, korupsyon, tuwan-tuwa yung kalaban ng administrasyon. Oo. Pero kapag pumunta ka naman dun sa kabilang banda na gusto mo Ng accountability. ng accountability at Bias gusto mo ka. magkaalaman Oo. sa katotohanan sa pamamagitan po ng malaya na paghahayag pamamahayag. ng mga kaukulang informasyon at ebidensya kalabang kanila. Oo. So, Tawag sa'yo, bias agad. Bayaran ka kaagad. Bayaran ka na agad. Diba? Yun ang problema. Kasi Pumalag sila. kinakalaban mo nga dito, fake news peddlers online. Mhm. Tapos makakarinig ka na inaakusahan agad ang lahat ng media nasa mainstream na bayaran. Ang- Pumalag sila mga kadonatics sa sinabi ni Senator Marcoleta kahapon. Kung di ka guilty, huwag ka nang pumalag. Pumalag sila na nabayaran daw. Well, anyway, ang iba kasi, may pinapanigan talaga. Alam naman natin yan mga kadonatics, very obvious. Ha? Ang palaging pinapalabas ng GMA, ng ABS-CBN ay patungkol lang sa magagandang naganap sa administrasyong ito. Pero yung magagandang naganap sa parte ng mga Duterte, mga kadonatics, parang media blackout sila. So, ano ang gagawin namin as a viewer? Di ba? Since they are so biased mga kadonatics, then ang paniniwala natin magiging biased din. Magiging one-sided din mga kadonatics dahil sa ginagawa nila. Kung inilatag nila ang lahat, from this side and this side, inilatag nila. So we have the chance to say, sino kaya dito ang mali or sino ang tama. Pero yung yung ginagawa nila kasi ang mainstream media. Eto lang palagi. Well dito di nila binabalita pero negative. So you cannot blame us viewers na magiging bias din and prejudice para sa kanila. What are you saying? ang sa Paano akin- yan? Sino paniniwalaan ng mga tao ngayon? Ang sa akin naman dyan kasi is that, sa kanya mga pagkakataon, ikaw din na mainstream media o ikaw din na komentarista, para ding doon sa mga politiko eh. Tama. Hindi ka rin dapat maging balat sibuyas. Tama. Right? Kasi kung ikaw pumupukol doon sa mga nasa gobyerno, Nasa kapangyarihan. huwag kang magtaka na pukulin ka rin. Ganun Babalik yan eh. sa'yo. You have to take it professionally. At sa akin lang dito is that given yan. Kapag ilan ng dokumentaryo at expose ang nagawa ng inyong lingkod, tumanda na tayo dito. Oo. Sa bawat expose ko, bayaran ako eh. Sa bawat binigay ko ng mga impormasyon, noon pa man, di ba? Oo. Bayaran ka eh. Bias ka eh. Ganun po yan eh. Hindi So, talagang sinasabi na nila mga kadonatics na bias. No, I don't think you should be biased mga kadonatics kung ikaw ay mainstream media. Kaya nga, to be an effective journalist, you should be neutral all the time. Wala kang pinapanigan. Yan yung mga slogan nyo eh. Walang kinikilingan, walang pinapanigan. It means no bias, walang prejudices. Ipakita lahat, ilantad lahat. Kung yan yung sinasabi mo, Ted Filon, then ay talagang magagalit yung tao sa'yo. Balikan lang natin. impormasyon. Noon pa man, di ba? Oo. Bayaran ka eh. Bias ka eh. Ganun po yan eh. Hindi lahat matutuwa sa sinasabi mo. Hindi lahat matutuwa sa iyong report. Hindi po ba? That's true. Pero being biased, it's another story mga kadonatics, okay? And that is your role, right? And you have to take it. Ganun talaga yan, mga kapatid. Otherwise, di ba, apektado ka. Kaya focus ka pa rin, mga kapatid. Sabihan ka man dito ngayon, nakatanggap ka rin ng maleta, nag-iba ka na, etc. Papansinin mo yun, di ba? Oo. Alright? Matanggap kayo ng malita. Oo. Oo. Nagbago na kayo. Nagbago na ang ihip ng hangin. You know what I'm saying? I know what you're saying. Opo, ganun po.
Grabe yung pambaba sa kanila mga kadonatics ng nakarang mga araw na maleta gang. I don't believe naman mga kadonatics na nakatanggap sila ng maleta. Sometimes, pati yung media misinformed sa nangyari. And sometimes, hindi nila tinitingnan yung katotohanan talaga. Kaya, ganito ang nangyayari. Kung balikan niyo yung mga interviews nila mga kadonatics, yung programa nila for the past few days patungkol sa impeachment case ni Inday Sara Duterte, parang dinidiktahan yung paniniwala nila sa mga politicians na na-interview nila mga kadonatics. At kung na-interview naman nila yung panig ni Inday Sara Duterte, like kagaya ni Attorney Michael Powa, na may doubt sa kanila na talagang nagsisinungaling to. Kaya, obviously, as a supporter, ay magagalit ka talaga mga kadonatics. Di ba? Kaya you cannot blame us. Ngayon, kung magagalit kayo, ang sabi nyo naman, hindi ka pala sibuyas. So, take it or leave it. Akin lang ho naman ito, no? That's the way, yun po yung maturity mo na tanggapin itong profession Kumbaga na ito. sa tagal mo sa industriya, alam mo na kung paano tanggapin pagka sinabihan ka ng bias at ng bayaran. Kasi alam mong kasama yun sa trabaho mo. Oo, na talagang tuligsain ka nila. Meron akong isang expose. Oo. Hindi ko na babanggitin. Talagang in-expose ko na nag-ooperate siya ng lahat na ng paglabag ginagawa niya. Okay? And then nagpunta kami dun sa lugar at meron na siyang closure order. Pumunta ako dun. Kinonfront ako na may-ari ng establishment. Dinuro-duro ako. Ikaw, Ted Filon, bayaran ka eh. Dinuro-duro ako. Lahat na, ako nakinig na ako sa kanya. Tinanggap ko. Kasi ako na, yun ang damdamin niya. Kasi nga, sasarahan yung kanyang establishment eh. Kami nag-expose. Dinuro-duro ako. Tapos kung ano-ano pa ang sinasabi sa akin. Ako, kung ano-ano sa akin lang. Sa akin lang. Paano mo tinink yun? Nasabi ko ba't wala ko kayong permit? Yun ang sinasabi ko pinakita mo lang ulit ang katotohanan. Pinakita mo ng dokumento. Hindi, bayaran ka. Alam mo, ba't wala kayong permit? Tuloy-tuloy lang ako. Yun naman sa yan. I know what you're saying. Ganun po talaga yan eh. Okay, so sa ngayon, mga kapatid, uulitin ko lang mamaya po sa ating programa, amin pa rin pong pilit sa abot ng aming makakaya na ipaliwanag po mga isyong ito. You may disagree, alright? You may agree, but definitely po mga kapatid, we may disagree. Okay. Teka naman, inaabangan na namin. Ituloy mo, we may disagree. We may disagree. We may disagree without being disagreeable. Amen. We may differ without being difficult. Mga kapatid, Ay nako, parang nag-iba yung ihip ng hangin ngayon So, obviously, nasaktan sila sa mga pambabash sa kanila mga kadonatics. Bumaba yung viewers nila. Dahil sa, pagiging, nakitaan kasi sila ng bias, mga kadonatics. So, let's see kung anong mangyayari next time, okay? At least, ngayon, okay, ito si Ted Filon, pinapakita niya na may katotohanan yung iba doon, hindi siya kumbinsido. So, nagpapakita siya ng neutrality, mga kadonatics. Well, anyway, see, ganon. Epektibo yung pambabash natin mga kadonatics. I mean, not really bashing, but, pointing out to their mistakes. Not necessarily talaga na palagi silang perfect magbalita mga kadonatics. Okay? Maybe now I will consider watching you again. Past few days mga kadonatics, I refuse to watch their program. But probably, okay, babalik tayo. God bless you. Ingat palagi mga kadonatics. Like and subscribe. Bye-bye.